Hello mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat dyan. So ngayon, nandito po ako ngayon sa tindahan. So ngayon mga kababayan is maghatid tayo ng bag ni Ninita doon sa kanila, doon sa kanilang bahay. Tapos si Ninita pala ay wala na po siya dito sa bahay namin dahil umuwi na po siya mga kababayan dahil nag-aaral na po si Ray. Tapos para meron pong kasama si Ray doon para kapag gumising si Ninita ng umaga, masali na rin si Ray sa pag-aasikaso. Kaya pinauwi ko muna siya doon kay Nanay Lorna. Tapos ngayon, bibigyan natin siya ng bag mga kababayan. So ito pala yung nabili namin sa'yo to? So ito pala yung nabili namin nung pumunta kami ng Kalinan. So mga gamit po ni Ninita at saka kay Arlene Joy. Tapos kumpleto na po ito mga kababayan dito sa loob. Meron pong uniform at saka mga papel, mga notebook. So hindi ko kasi nabili yung requirements ni Ninita nung para sa grade 7 dahil paiba-iba kasi ng desisyon si Ninita kaya ayun, binilahan ko na lang siya. So bibilhin ko na lang kapag meron mang kulang. Paiba-iba kasi ng desisyon si Ninita mga kababayan. Minsan sinasabi niya hindi na siya mag-aaral. Kaya ayun, hindi ko tuloy alam mga kababayan kung bibili ba ako o hindi. Kaya ayun, binilhan ko na lang po siya kung kahit mag-stop man siya mag-aral. So okay lang din. At least naibigay po natin yung pinapabili po ni Ate Maria. So si Ate Maria pa rin po yung sponsor po ni Ninita mga kababayan. Tapos dito naman kay Arlene Joy. So ito po yung bag ni Arlene Joy. Kumay! So kumpleto din po yung bag ni Arlene Joy mga kababayan. Meron po siya. So kay Arlene Joy po mga kababayan kasi naibigay po kasi sa akin yung mga requirements kaya nakumpleto po yung mga gamit niya. So maraming salamat po kay Ate Maria dahil siya po lahat ang nag-provide ng mga school supply po ng mga anak ko. Lalong-lalo na po kay Kubay. So, kumpleto na po lahat ng mga gamit ni Arvin Joy kasi yun po yung nakasulat doon sa mga requirements nila. Tapos, yung kay Ninita po is bibilhin ko na lang po kung ano po yung kulang dyan sa kanila. Pati po yung bag mga kababayan, si Ate Maria din po yung bumili nito. Kaya maraming salamat po sa Ate Maria. Dahil kung wala po kayo is napakalaking gagastusin ko po para sa mga anak ko. At least nabawasan po yung gagastuhin ko po para sa mga bata. So ngayon lang po nagkabago ng bag si Arlene Joy mga kababayan, no? Tapos si Kubay, ano yung kay Kubay? Na paano ka Kubay? Tapos yung kay Kubay mga kababayan, so ito pa rin po yung gagamitin niya na bag. So luma na po itong bag ni Kubay. Kinder pa po siya dito. Kaya lang, ayaw po niya magpabili ng bago. Kasi daw, sayang daw yung bag niya. So, dati, nung binili ko ito mga kababayan is kinder pa po si Kubay. So, ito po, kompleto po yung mga gamit ni Kubay. Dahil meron pong binigay si teacher na para sa requirements po ni Kubay. Sa Bakari, bakit? Tatanungin kita Kubay. Halika muna. Bakit ayaw mo ng bagong bag? Kasi, di ba, sabi ni Ate Maria, bilhan ka ng bagong bag. Bakit ayaw mo? Kasi sayang. Sayang? Sayang ang pera. Sayang ang pera? Bakit? Bakit sayang? Kasi wala akong masabi. Wala kang? Wala kang masabi? So, ayan. Pwede naman palitan na natin ito ng bago Kubay kasi luma na. Huwag muna. Bakit? Oh, luma na to eh. Maganda pa to, oh. Maganda pa. So, may butas na oh. At least hindi nasira. Hindi nasira. Hindi pa nga. So, ito muna yung gagamitin mo. So, yung bigay dati ng yung teacher sa'yo na bag, ba't mo hindi ginamit? Kasi meron pa to. Kasi meron din pong bag na binigay si teacher ni Kubay dati mga kababayan, hindi din po niya ginamit kasi ito po talaga yung ginamit niya. Kahit luma daw gagamitin pa rin daw po niya. So, magpasalamat ka kay Ate Maria. Maraming salamat po, Ate Maria. Sa tulong mo. Oh. At saka mga kababayan, si Ate Maria din po yung magbibigay ng allowance kay Kubay. So, magkano yung gusto mong baon, Kubay, kapag pumasok ka na? Magkano? Magkano yung gusto mong baon? Kapag pumasok ka na, baon mo? 20, tapos hindi na ako magbabaon kapag hapon. Lagi. Sure ka? 20?
Kasi Ah. ganyan naman ako palagi. Dati, tag 10 lang yung baon mo. Ngayon, 20 na hingiin mo. Hmm. Magpasalamat ka kay Ate Maria kasi siya yung magbibigay sa'yo ng baon. Everyday 20 daw, sabi ni Ate Maria. Maraming salamat po, Ate Maria. Sa, Kawaan ka ng Diyos. paano siya kaawaan? Hindi ko alam na. Paano mo ipagdasal si Ate Maria? Sige nga, magdasal ka. Sige nga, ipagdasal mo si Ate Maria, paano ba? Bless us, O Lord, forgive thy gift which we are about to receive from thy bounty, so Christ our Lord. Ayun. So, maraming salamat po sa iyo, Ate Maria, sa bigay niyo pong pangbaon para kay Kubay at saka sa mga gamit ni Kubay. So, nabili ko na po lahat ng mga gamit ni Kubay. So, yung bag lang po talaga ayaw niya talagang palitan tong bag niya. No, baka magiging antigo pa to Kubay, baka hanggang high school ganito pa rin bag mo. So, ayun mga kababayan. So, ito namang bag na to, para po ito kay Renato. Kung maalala niyo po mga kababayan, i-vlog ko na po siya dati. Yung nangangahoy po siya dito sa amin. Tapos, binibenta po niya yung kahoy niya. Yun lang po yung niya para meron siyang pambaon. Nangangahoy siya para meron po siya pambaon. Tapos po mga kababayan is pinasok na rin po ni Ate Maria para sa scholarship niya si Rinan po yung pangalan niya. Rinan or Renato, yun po yung pangalan niya. So kung matatandaan niyo po doon sa vlog ko na nanguha kami ng kamote, yung bata po na tumulong ng kamote, magpasan, yun po si Renato. So makikilala niyo po yan mga kababayan, si Renato. Tapos yung allowance din po ni Renato, si Ate Maria na po yung bahala doon. Siya na po yung magbigay ng allowance niya. So, yung allowance po niya is 2,000. Tapos, pinapabilhan din po niya ng isang sakong bigas. So, mamaya ihahatid din po natin to doon sa kanya. So, hindi pa po nila alam to mga kababayan. No? So, yung laman dito, yung kay Renato is, meron pong sapatos. Tapos, meron din pong uniform. Ayan. So, kompleto po yan. So, meron pong mga notebook. Yan. So, meron din pong kasama na 2,000 pesos para sa kanyang allowance tsaka isang sakong bigas. So, yun po yung para kay Renato. So, merong bag. So, ayun, maraming salamat sa iyo, Ate Maria. Tapos, kay Ninita, ihahatid na po natin doon sa kanila para makumusta na rin po natin si Nits. So, halika dito, Beng. Magpasalamat ka muna kay Ate Maria. Kasi ngayon ka lang nagkabago ng bag. Dali. Anong gusto mo sabihin kay Ate Maria? Lingkod. Lingkod. Okay, nag-speak. O ba yun? Nagkukurugta ako. Maraming, Ate Maria. Tita. Maraming salamat po, Tita Maria, kasi may bago na po akong bag. Ano pa? Kasi sira na po yung bag ko dati. Kompleto ba lahat? Opo. Medyo mahihain po talaga si Orlin Joy, mga kababayan. No? Pero nag-aaral po yan ng mabuti. Kasi nung grade 7 siya is, ano ka doon? With honor? With honors. With honors ka. So, ayun. Alika nga dito ko ba, mag-usap muna tayo. Bago natin to ihatid doon kay Nits. Dali. Kaya ano iba? May itatanong kasi ako sa inyo. Kasi ngayon, sabi ng teacher is 95 na yung wala ng challenger. No? Kapag 91 ka or 92 or 94 ay bagsak ka na. Bagsak? Alam ko na yun. Alam mo na yun. So, anong dapat mong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Anong dapat mong gawin para maging highest score ka? Mag-aral ng mabuti. Ano pa? Kapag hindi mo alam ang sagot or hindi mo alam yung assignment mo, ano yung sasabihin mo? Magtanong kay ma'am. Magtanong. Very good. Ano pa? Yun lang. Yun lang. Tapos, makukuha mo kaya yung 95 for with honors sa susunod? Paano kung 96 ako tapos bagsak na ba ako nun? Hindi. Yun nga yung hinahanap ng teacher na grade. 96, 95, 96, 97, 98, 99, ganun. Hanggang 100. 100. O kapag 94, bagsak daw, sabi ni teacher. Oh. Alin yung gusto mo doon? Yung 90? 5. 95.
So, yun yung 1,100. Ang kagara-gara. Yun yung gusto mo. Sige. Kapag hindi alam ang sagot, kapag hindi mo naintindihan yung lesson nyo, anong gagawin mo? Magtanong kay ma'am. Magtanong. So, ayan. Mag-aral kayo na mabuti, ha? So, ikaw din, Beng. Mag-aral ka din ng maayos. So, ayun mga kababayan. So, papunta na po tayo kay Ninita. So, kumustahin po natin si Nits. Tapos mga kababayan, si Nits po ay meron po siyang allowance na 3,000 para po sa kanyang pambaon. Kaya lang, hindi ko na po ibibigay doon kay Ninita. Baka maubos po kaagad. So, every day po ay magbibigay po tayo ng 50 pesos para sa kanyang baon. Tapos kay Ray is 1,500. So, magkano yung isang araw ni Ray? Kapag isang buwan. So, pagkakasyahin po natin yun. Tapos kay Kubay is 500. Hindi 500 yung araw, 20 lang. Isang buwan mo yun gagastusin yung 500. Alam ko na yun. Ay, alam mo na. Kala ko hindi mo alam. So, 20 yung bawat araw mo, ha. So, Arlene Joy, so, tag 10 lang yun sa'yo. Kasi ako yung magbibigay ng baon mo. Yeah. So, alam ko naman na kuripo to sa Arlene Joy, mga kababayan, kasi yung pinadala po ni Ate Maria, nung una yung bigay ni Ate Maria, ng mga sponsor, hindi po niya talaga ginastos yun. Yun na po yung gagastosin niya pambaon. So, hindi na po ako mag-alala sa pambaon ni Arlene Joy kasi meron na po siyang naipon. So, minsan nakakalimutan pa ni Arlene Joy na meron pala siyang pera. So, ayun, maraming salamat po sa iyo, Ate Maria, sa lahat po ng tulong niyo sa akin at sa amin. So, ayan, pupunta na po tayo kay Ninita para mamaya po ay doon naman tayo kay Renato. So, ayan mga kababayan, nandito na po ako sa bahay nila Nanay Lorna. So, andun pa po si Nits. So, kinakausap pa po siya ni Onyot. So, ayan mga kababayan, antayin natin si Nits kasi kausap pa ni Onyot. So, antayin natin dito sa bahay ni Nanay. So, ngayon lang po ako ulit nakapagbisita dito sa bahay nila Nanay. So, si Nanay po ay nasa labas po. Oh. Sino mo? Hmm? Sino mo? Hello mga kabayan, so dito na lang kami mag-usap. Si Ninita. So dito na kami sa taas no, kasi si Ninita hindi na bababa. Sure talaga natin ngayon mga kababayan kung totoo ba na mag-aaral siya. Damit yan eh. Pusa. Bawa lagi. Sigarilyo? Ito stand. Ito stand. Dala sigaw sa stand. Nits. Wow. Uniform? Mga kababayan, mayroon pong bagong uniform si Ninita no, sa kanyang pag-aaral, no? Ganda. Ano yung uniform niya? Ito po yung bagong uniform ni Ninita. Mura lagi siya pang ano, tribal costume. Pasinsipuan. Naka-or kayo ang video. Nah, ini ko rin kapag sir. Upo ka, you may sit. Pamingbig mama ko at irong musik. Dede rin eh. Dede. Okay, interviewhan. So may idri no? Ko pitat ang bagay. Ikaw may nakabalo. Dali. No, ano? Lang mo na yung gamit lang. Ha? Oh. Mga kababayan, so ito po yung gamit ni Ninita Mabueno. So mayroon na ka ng bagong uniform. Mag-aral ka talaga? Okay. May yung mic. Ako suot ang uniform ron. Ako suot ang ilan. Oh, ito yung pinabili ni Ate Maria para sa'yo, di ba? Oh, di ba ang Nice. nice. Talagang ano ka ni Ate Maria ba? Oh, tingnan mo. So, di ba? Tapos meron ka pang kwintas. Oh, di ba? Tingnan mo lang. Tapos lang. Papasalamat talaga tayo no. Pag kay Ate Maria, oh, may mga gamit ka na, notebook. So mag-aral ka talaga ng mabuti ha? Opo.
Oh. Tapos, yung baon mo, wag kang mag-alala sa baon mo kasi palaging ano si Ate Maria sa iyong baon, ha? Maghingi ka lang kay Ate Ani, ha? Oh. Ate Ani ha, bigyan mo si Ate Ani. Baka, bakit parang mahiya ka kay Ate Ani? Mahiya ka kay Ate? Oh. May kasalanan ka ba kay Ate Ani? Wala. May kasalanan si Ate Ani sa iyo? Oh, wala rin. Bakit ka naman mahiya sa kanya? Bakit? Na, ano ha? Huwag kang mahiya kay Ate Ani para humingi ng baon ha? Bahala na si Ate Ani sa baon mo. Ha? So, ito yung gamit niya mga kababayan, no? So, ngayon, gusto namin malaman na mag-aaral ka talaga. Opo. Tapos, tutulungan mo si Nanay Lorna, lalong-lalo na sa pag-aasikaso sa pag-aaral din ni Ray, no? Si Ray. Oh, di ba mag-aaral na si Ray? Si Kayla, mag-aaral siya? Opo. Mag-aaral din si Kayla? Hindi pa. Di ko alam. Lagi ka na ganun, ba't di mo alam pala? Mag-aral daw. Ha? Mag-aral po sa rin. Mag-aaral pa siya? So, tingnan mo, may bagong bag ka, oh. Ang ganda tingnan. Nagustuhan mo ba ang binili na bag sa'yo? Opo. Yung mga uniform. So, anong masasabi mo kay Ate Maria? Maraming salamat po, Tita Maria. May baon po ako lagi. Oh, palagi ba yung baon niya mamaya? Palagi siyang may baon? Oh, Kamuti. palagi ka may baon kamot. Okay lang, at least mayroong partner na bulad. Oh, di ba? So meron kang baon palagi, no? Bibigay ni Ate Maria. So ano ba yung gusto mo, pangarap mo, paglaki mo? Kasi ilang taon na lang makatapos ka na sa pag-aaral ng high school. Grade 7, siguro kung matanggal yung grade 12, and first year, second year, mga 4 years na lang, matatapos ka na sa pag-high school. Kung hindi man matanggal, so 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 years, may 2 years na nakaragdag. Pero madali na lang yan, di ba? Madali na lang. Ano bang gusto mong pangarap pag makapatapos ka? Alam, tingnan ko lang. Ha? Tingnan ko po. Tingnan mo lang po. Di ba gusto mong ma-share sa ibang lugar? No? Mag-abroad, di ba gusto mo? Oh, hindi man kasi pwede na makapag-abroad ka na hindi ka nakapag-aral. Kailangan mo talagang tapusin yung pag-aaral. Di ba? Oh, so, sa ngayon, tapos sa murang edad mo, hindi pa talaga pwedeng makapag-abroad. Kailangan mo pa talagang mag-aral, matuto, lalong-lalo na sa mga gawain sa bahay. Di ba kanina, nagluto ka na, nag-vlog ka na. O di ba, nakita ko kanina ba, may upload na, nag-vlog ka na nagluluto. Sino ba? Ikaw lang yung nag-vlog doon? Sa Kanina? Ikaw lang, nag-video. ikaw. O diba? Meron ka ng vlog sa kay Nanay Lorna na nagluluto na kayo ni Kayla pagkain. Oh. Di. Meron ka ng alam na trabaho pagluluto. Masarap ba yung niluto mong gulay? Opo. Oh. Marunong ka na magluto ng gulay, marunong ka mag-alaga kay Kayla. Kumain si Kayla sa niluto mo? Opo. No. Marunong ka na mag-alaga ng bata. Pagdating mo sa abroad, baka yun ang trabaho mo. So alam mo na anong dapat mong gawin, no? At least meron ka ng kaunting nalalaman na trabaho. So hindi pa yun sapat para makapag-abroad. Kailangan mo pang mag-aral para matuto ka. Para matuto ka sa iba pang mga trabaho. Tapos gusto mo, yung Cebu, hindi talaga yun abroad doon, it's. Hindi pa ako punta sa Cebu. Hindi pa. Sa ano po? Saan? Pagka-abroad ka po kang Ring kuan si Junalin. Ha? Ring man. kuan si Junalin. Kuwait? Kuwait. Unsa daw? Kuwait? Gusto mo sa Kuwait? Andun po kasi yung pinsan ko. Gusto niya pala mga kababayan,
makapag-abroad siya doon sa Kuwait kasi andun yung pinsan niya. Ilang taon ba si Junalyn? Pila edad Junalyn ay? Tara, iya. Preedad. Anak ni Kaso. Ari. Pila edad? Pila edad? Oo. So, 25. Pila edad ni mo? 17. 17, 25 siya? 18, 19, 17. kani. Uy, Oh, 17. tapos 25 to siya naka-abroad. 25. Oh, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So may 8 years. Ilan nandun to ipakapo. May 8 years pa si Ninita para makapag-abroad, no? Pero kay 6 years lang man yung pag-aaral mo. So kahit 6 years lang, pwede ka na mag-abroad kasi tinapos man yung pag-aaral mo. Di ba? Oh. Kahit hindi na aabot ng 8 years, hindi ka na aabot ng 25, kahit 23 years old ka lang, makaka-abroad ka na kasi nakatapos ka man sa pag-aaral. Nakatapos ba si Junalyn? Junalyn sa pag-aaral niya? Apo. Wakatusik idan. Nakahuman siya sa high school? Apo. 12 po. Ha? Nakauman po. Nakahuman siya? High school. Pero 25 siya, 25 siya nakahuman. Edad niya 25. 25, nahuman siya eskwela, high school, pero edad niya? Ano, 26 na to. 26? 26 siya nakahuman? Hmm. So, 26, 25, kaya nag-abroad naman siya. Oo. 25, siguro, wala pa 25, siguro, kasi nasa 23 gihapon. Mm. Okay, mag-process pa man sa papel para makapag-abroad. Unsa may trabaho niya dito? Maglinis sa bahay. Oh. At least, habang ngayon na nag-aaral ka pa, maglilinis ka dito sa inyong bahay, tulungan mo si Nanay Lorna. So, malalaman mo na paano maglilinis ng bahay, no? No? Oh. Para pag plano mo nang mag-abroad, marami ka ng trabahong nalalaman. Magbantay ng bata, maglinis ng bahay, magluto ng pagkain. Kasi sa abroad, posible yun na yun ang mga trabaho mo. No? Magluto ka ng pagkain ng iyong mga amo. Hindi. Qualified na ka mag-abroad. Pero importante talaga mag-aral muna. Ha? Mag-aral muna. Tapos, i-grab mo talaga yan kasi masaya tayo na mayroong tumutulong sa iyo ngayong pag-aaral, no? Si Ate Maria. Sa ibang sponsor, maraming salamat din simula pa noon na tumulong sa iyong pag-aaral. So, ang mga gamit ni mo na diri kano sa manang klase gani sugod? Pizza 8. Pizza 8, pizza 8. Tapos Lunes. ngayong Lunes. Kaya naman tara karon, Sabado. Linggo tapos Lunes magsisimula na. No. So, assist nanay. Okay na to? So, okay na? Yan ang sumanon na ka. Kanag pud akong pauna-una pud sir kanang giistorya ni mahal gahapon sa iya ba kanang makuha pud ang kuan sa para sa eskwelahan na para maka-abroad pud siya. Paugi tambag pud gahapon ni kuan mahalong ba. Gusto man si Ninita mo abroad. Sige kay manawag man si Junalyn. Kana pud akong pauna-una kay nanawag si Junalyn Ninita kaning kamot ka gyud eskwela. Ay, Junalyn. Akong umangkon anak ni Saniboy kanang akong manghud din nila imong gihatagan tunga sa Ay, kadtong taga Talaingod. talaingon. Mao gyud nagmanawag pud na iyang kuan agaw na kapaningkamot tun pa eskwela para makaapas pud sa iya dito sa dito sa Ay, nasod? Kuwait? O Kuwait. Qatar? Asa man siya nga Kuwait. nasod? Kuwait siya? kuwait pud siya Gitawagan na kanya? Tinawagan kanya para magtrabaho ka rin doon. Pero kailangan paghihapon sa paeskwelahon na eh. Kailangan pa mag-aral daw. Bata pa man. Bata ka pa kasi. Kasi kailangan mo talaga unahin yung pag-aaral para qualification kasi yan sa pag-abroad.
na dapat meron kang natapos dito sa Pinas. Kahit high school lang, high school graduate ka, tapos meron ka ng mga trabaho nga nalalaman. Kasi sa pag-a-abroad nets, hindi ganun kadali ba na gusto mo mag-abroad, pwede na. Basta gusto mo, hindi ganyan. Kailangan kasi pag gusto mo mag-abroad, ang abroad kasi merong lingwahe na anuhin mo, dapat mong malaman. Sa Kuwait, siguro ibang language man din doon. Ibang salita man yung praktisan mo. So pag-aralan mo muna, so kailangan mo muna ang pag-aralan. So kailangan qualification na nakatapos ka sa pag-aaral. Yun, tapos magtiyaga ka pa para matuto sa kanilang salita doon. Kay pag trabaho na ka dito, nyaman, no, di ka kabalo sa istorya, di ka kasabot sa ilang kung sa gusto nila, makasabaan ka sa amo. So, importante yun na Umana na, sinanay na lang itong ang Umana na, sinanay na lang itong isunod. oh. So, ito na po yung gamit mo, no? Oh, so, mga kababayan, ito na po yung gamit ni Ninita sa kanyang pag-aaral. So, sabi ni Ninita, mag-aaral siya ng mabuti. So, maraming salamat kay Tita Maria. Charlie. So, yun lang. Umana. Okay na, ha? Tapos yung baon na ako.